My wife is a beautiful CEO. Kabanata 141. Parehong napansin ni Li Jingjing at ng din ng departamento ang kakaibang pag-uugali ni Yang Chen, at tumigil sila dito. Nang makita niyang tumingin siya sa nakabitin na larawan sa dingding, ngumiti ang din at sinabing, "Ito si MS. Guo Zuohua, ang nagtatag ng aming No Hope Orphanage." Nakapagtatag na siya ngayon ng higit sa 100 orphanages. Bawat orphanage, magkakaroon ng kanyang larawan, na nagpapakita ng paggalang sa kanya ng lahat. Si Li Jingjing din ang unang nakarinig ng pangalang Guo Zuohua. Pagtingin sa itaas, ang mga babae sa mga portrait ay mukhang nasa 30s na sila. Sila ay itim at malasotla, at ang kanilang mga mukha ay bilog at jade. Mukha silang maganda at marangya, at mukhang marangal at marangal. Ang ugali ng sikat na pinto ay nagpaparamdam sa mga tao, ngunit hindi sila nang ahas na tingnan ito. "Anong nangyari sa'yo kuya? Kilala mo ba si MS? Guo?" Nagtataka na tanong ni Li Jingjing. Marahang umiling si Yang Chen at ngumiti. Seeing the beauty and seeing more, ganito ang mga lalaki. Tiningnan siya ni Li Jingjing at wala siyang pakialam. Kasunod ng din, nagpatuloy siya sa paglalakad sa loob, ngunit ang iniisip ni Yang Chen ay napunta pa rin sa portrait, at palagi kong nararamdaman na nakita ko ang babae, ngunit hindi ko ito maalala. Dahil sa pakiramdam na ito, medyo hindi komportable si Yang Chen. Huwag masyadong mag-isip. Pagpasok ko sa isang lobby, nakita ko sa wakas ang isang malaking grupo ng maliliit na bata, lahat nakadamit ng makukulay na damit. Ang mga lalaki at babae ay lahat ay may suot na matingkad na mga mata at nakita si Li Jingjing na pumasok sa pintuan, na inihayag ang kagalakan ng pagkabata at kagalakan. Hindi ka makakasama sa mga tula ng recital, at mabilis itong lalabas. "Jingjing ate. Jingjing Jie, gusto kong maglaro. Gusto kitang makitang nagpipinta." Agad na pinalibutan ng isang grupo ng mga bata si Li Jingjing sa gitna ng gitna. Nagmumungkahi ng lahat ng uri ng walang muwang na kulay, at masayang ngumiti si Li Jingjing, at tinanggap sila isa-isa. Hinayla at hinayla nila ang katawan. Sa kabutihang palad, ang mga bata ay walang gaanong lakas, kung hindi, ang mga damit ni Li Jingjing ay dapat nabasagin. Naramdaman ni Yang Chen na medyo namamanhid ang anit, ngunit lagi siyang nahihiya na tumakas. Kinailangan niyang ilagay ang kahon at paghiwalayin ang kahon. "Nakita ko na napakaraming libro na may mayayamang ilustrasyon." Ang nakatutuwa kay Yang Chen ay nagdala rin si Li Jingjing ng maraming jigsaw puzzle. Malinaw, sapat na ang isang pares ng palaisipan para maging abala ang mga bata sa mahabang panahon, kaya tamad din si Li Jingjing. Karamihan sa mga oras ay mas mabilis kaysa sa inaakala ni Yang Chen. Bukod sa simpleng pagkain ng tanghalian, ang mga batang ito ay walang sawang napapaligiran ni Li Jingjing. Dapat silang makinig kay Li Jingjing na nagkukwento at hilingin kay Li Jingjing na turuan silang magpinta ng mga watercolor. Sa kalagitnaan ng araw, hindi makakain ang lalamunan ni Li Jingjing. Hayaan si Yang Chen na magkwento, ngunit narinig ng mga bata ang kwento ng tuyong boses ni Yang Chen, at lahat sila ay nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan sa isang maliit na bibig. Si Yang Chen ay nilulandez ang underground platform at kailangang ipagpatuloy ang sarili niyang hindi magandang papel na ginagampanan. Na naging dahilan upang tumawa si Li Jingjing at ang pobreng din at iba pang staff ng orphanage. Nang malapit nang lumubog ang araw, nakinig ang mga bata sa payo ng dekano, hinayaan si Li Jingjing, at hinintay silang makipaglaro sa kanila sa susunod. Para kay Yang Chen, na walang kahulugan, siya ay direktang hindi pinansin. Naglalakad sa labas ng ampunan, isang grupo ng mga bata na may kumikinang na mga mata ang patuloy na nagpaalam kay Li Jingjing. Ilang kabataang babae ang naiyak pa nga, at sila ay napakamagiliw. Ikinaway ni Li Jingjing ang kanyang kamay sa mga bata, habang pinipigilan pa rin ang pag-iyak, naka-flat ang kanyang bibig at bahagya ng umiti. Pag-upo niya sa kotse, agad na kumuha si Li Jingjing ng isang papel na tuwalya at pinunasan ang kanyang mga mata, humihikbi saglit. Sa tuwing nagpapalam ako sa mga bata, hindi ko maiwasang hindi umiyak. Ang liit pa lang, walang tatay o nanay.
Kuya Yang, bitter ka siguro nung bata ka. Ang hirap talaga ikaw. Ngumisi si Yang Chen. Wala lang, masanay ka na lang. Minsan maraming bagay ang nakakalimot sa magulang ko. Kapag naglalakbay ka araw-araw sa linya ng buhay at kamatayan, mga magulang at iba pang mga tao, walang oras upang bigyang pansin ito. Lihim na naisip ni Yang Chen. Mahinang sinabi ni Li Jingjing. Sana lang na magkwento ako sa mga bata at mabigyan sila ng maliliit na regalo para mapasaya sila. Bagamat mahirap ako noong bata pa ako, ngunit kasama ko ang aking ama at ina, naramdaman ko na ako ay si the pinakamasayang mga bata sa mundo. Dapat din nilang handgan ang mga batang may ama at ina, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila makuha. Nakita ni Yang Chen ang batang babae na nagpapakita ng malungkot na tingin at naisip ito. Ngayon ang aming gurong si Lee ay nagpadala ng napakaraming regalo sa mga bata, kung gayon ano ang gusto ni Teacher Lee. Ngumisi si Li Jingjing. Huwag kang magbiro, hindi bata si Yang. Hindi bata ang may kapangyarihang makuha ang Reg Along gusto niya. Matagal ka nang naging abala ngayon. Napakahirap, Yang Dage, nagpa siya akong magtrabaho ng husto para sa iyo. Si Yang Chen ay tunay. Sa sandaling ito, lumipas na ang paglubog ng araw, at ang ningning ng araw ay nawiwisik sa sasakyan. Ito ay tinina ng isang maputlang gininto ang pagtatapos. Napakatahimik ng sasakyan at maririnig ang paghinga ng isa't isa. Si Li Jingjing ay medyo lasing sa kanyang mga mata. Tila matagal itong nag-isip. May pink na peach sa mukha niya. Gusto ko. Love, pwede mo ba akong bigyan ng kuya? Pagkatapos nito, iniyuko ni Li Jingjing ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tumingin muli kay Yang Chen. Ang ngiti ni Yang Chen Shikai na may bahagyang ngiti ay nagtatagpo at tumahimik. Ang biglaang sinabi ni Li Jingjing ay sinundan ng martilyo at paglupusay sa kanyang puso. Ayoko masyado. Ayaw ko ng bahay, ayaw ko ng kotse, ayaw ko ng pera, ayaw ko ng reputasyon, anong status. Gusto ko lang ng love, gusto ko lang Yang. Ang mag-isa kong papansinin, mahalin mo lang ako ng mag-isa, pero ang gusto ko lang, baka yung hindi ko makuha. Oo, maaring kahit ano ay maibigay, ngunit hindi niya ito maibibigay. Napabuntong hininga si Yang Chen. Pasensya na. Hindi ko inaasahan na magiging ganito, ngunit napakabuting babae mo, bata ka pa, sa tingin ko, magkakaroon ka ng magandang tahanan, pagkatapos ay maaari na kitang maging kapatid. Pumunta ka sa kasal mo. Pagkatapos sabihin ito, naramdaman ni Yang Chen na ang kanyang puso ay hindi panlasa. Itinaas ni Li Jingjing ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit may ngiti. Huwag mong sabihin ito kay Yang Dage, kung hindi, matutulad ka sa aking ina. Araw-araw, hinihimok ko akong magpakasal sa lalong madaling panahon, at ako'y nahihirapang mamatay. Tatanda na ang mga magulang mo, at syempre aasahan nila ang paghawak sa mga apo nila. Likas din ng tao yan. Well, Yang Dage, don't say these words to comfort me. Sa totoo lang, marami akong nasabi sa puso ko. In short, ayoko pang magpakasal ngayon. Baka hinihintay mo si Yang Dage. Divorced ka na sa kasalukuyang amnestia. May chance pa ako. Huwag kang umasa sa akin, hindi ako mabuting tao. Naramdaman ni Yang Chen na kapag nakaharap kay Li Jingjing, siya ay talagang kakilakilabot. Umiling si Li Jingjing. Well, hindi naman sa sinabi ng mga lalaki mo. Kapag babae lang ang nagsabi. Ito ay tila may katuturan, isang hukay ng labanos. Ang kanyang sariling hukay ay mukhang isang malaking paghuhukay, bagaman ang tao bilang isang hukay ay medyo hindi matukoy. Tama, Jingjing, may iniisip si Yang Chen. Sabi mo kailangan mo nang umalis at mabuhay, gusto mo bang maintindihan? Thinking, I'm looking for a house, but it will take a while. Ayokong mag-decorate ng furniture. Sobrang gulo. Plano kong magrente ng maliit na bahay. Hindi dapat mahirapan ang kasalukuyang sweldo ko. Sabi ni Li Jingjing. Tumanggo si Yang Chen. Kapag lumaki na ang dalaga, unti-unting nagiging independent ang kanyang mga iniisip. Sa pagtingin sa bahagyang humihinang Li Jingjing, hindi umimik si Yang Chen,
Pinaandar niya ang sasakyan at pinauwi siya. Weekend pa lang at Lunes na para pumasok sa trabaho. Bagamat kinuha ni Yang Chen ang tungkuling ibinigay ng presidente ng kanyang asawa, ang proyektong ito ay hindi isa publiko pansamantala, kaya hindi na kailangang ilipat at i-promote. Sa mga espesyal na okasyon lamang, siya ang magiging direktor ng subproyekto. Kaya naman, sa madaling araw, si Yang Chen ay regular na bumili ng isang malaking tumpok ng almusal at dinala ito sa opisina ng Departamento ng Relasyon sa Publiko. Pagpasok pa lang niya sa pinto, muling sumugod ang pinakamatakaw na si Zhang Kai. Kumuha siya ng 2 bag ng water decoction pack at 1 bag ng gatas at hinigop iyon. Nakita ng ibang mga babae ang pagkain ni Zhang Kai at hindi nila maiwasang magngalit ang kanilang mga ngipin at magtaka. Bakit kaya kumain si Zhang Kai, ngunit ang katawan ay hindi wala sa hugis, maliban sa buong mukha, walang tugon. Nang halos pareho na ang almusal, biglang nalaman ni Yang Chen na si Zhao Hongyan, na kamakailan lamang ay nakaupong mag-isa, ay hindi dumating. Naalala ko ang bagay noong Biyernes ng gabi, at naramdaman ni Yang Chen na hindi maganda ang mga bagay. Sa oras na ito, biglang nagmamadaling pumasok si Liu Minggayo mula sa pinto. Nakasuot siya ng light gray na professional suit. Dahil sa mabilis niyang paglalakad ay bahagyang namula ang kanyang mukha at medyo excited ang kanyang ekspresyon. Pinuntahan niya si Yang Chen at buong pananabik na nagtanong. Yang Chen, sinusundan mo ang ano ang nangyari kay Red Yan? Ang boses ni Liu Minggayo ay labis na nag-aalala, at malinaw na narinig ito ng mga babae sa opisina, at pagkatapos ay tumingin silang lahat kay Yang Chen nang may pagtataka. Kumunat ang kilay ni Yang Chen. Ming Yuji, anong nangyari? Ang asawa ni Hong Yan na si Yu Guang, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Yu Wei ay dumating sa kumpanya. Si Red Yan ay mukhang napakasama. Mukhang nabugbog. Si Yu Guang ay sumisigaw upang makahanap ng isang lalaki na nagngangalang Yang Chen. Mahirap pakinggan. Nasa lobby sila sa unang palapag. Sabi ni Liu Minggayo sabay takip silim. Lumubog ang mukha ni Yang Chen. Sa katapusan ng linggo ng nakalipas na 2 araw, hindi nakipag-ugnayan si Zhao Hongyan sa kanyang sarili. Naisip ko na hindi dapat maging big deal ang mga bagay. Sa kasalukuyan, tinatayang si Zhao Hongyan ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanyang sarili pagkatapos ng insidente, o ayaw makipag-ugnayan sa kanyang sarili. Sabihin. Kung hindi lang weekend holiday, tinatayang dadalhin siya ng kanyang asawa para hanapin ang sarili 2 araw na ang nakakaraan. Hawakan. Inilagay ni Yang Chen ang natitirang almusal at soy milk sa kanyang ulo at ibinigay ito kay Liu Minggayo. Sumugod si Liu Minggayo para mahuli at nagtanong. Ano ang ginagawa mo? Dapat lumitaw ang lalaking pinangalan ng Yang Chen. Nang lumabas si Yang Chen sa elevator sa unang palapag, maraming tao ang nakatayo sa hall sa harap niya. Pinalibutan nilang lahat ang customer lounge area para sa mga bisita sa lobby. Ilang mga security guard ng Yulei International ang nagpapanatili ng kaayusan, na tila nangyari sa isang tao. Mga pagtatalo, ngunit sa ilang kadahilanan, ang seguridad ay hindi nang ahas na gawin ito. Nang lumakad si Yang Chen sa gilid ng karamihan, maraming tao ang nakapansin sa kanya. Makalipas ang mahigit 1 buwan, maraming tao sa kumpanya ang nakakilala na kay Yang Chen. Sa sandaling ito, sila ay agad na nagpahayag ng mapang-akit na ekspresyon sa kanya, at ilang lalaki ang nagtayo. Thumbs up, parang hinahangaan ang ilan sa kanyang mga bagay, syempre, marami rin ang nagsusumamo ng tingin. Habang nagkukusa ang mga tao na magbukas ng kalsada, madaling naglakad si Yang Chen patungo sa rest area kung saan nakalagay ang leather sofa, at nakita niya ang sitwasyon sa harap niya. Sa lounge area na may mga floor-to-ceiling na bintana. 2 lalaki at 1 babae ang nakaupo sa mahabang hilera ng mga sofa. At sa tapat nila ay nakatayo ang ilang matapang na gwardya ni Jade Lei at ang front desk supervisor na nakasuot ng itim at puting uniforme at nakasimangot. Ang isa sa 2 lalaki ay ang afterglow na nakita niya ng gabing iyon, at ang isa pang lalaking nakasuot ng lumang kulay abong suot ay tila nasa unang bahagi ng edad na 30s.
Maaari niyang isuot ang pares ng black-rimmed glasses at ang buong mukha ay puno ng ang galit ng pagtitipid, madilim, at medyo mayabang. Tungkol naman sa babae, si Zhao Hongyan ay hindi pumasok sa trabaho sa umaga. Sa sandaling ito, ang mukha ni Zhao Hongyan ay hindi magandang tingnan at wala siyang makeup. Nang magulo ang buhok niya ay may luha pa rin siya sa mukha. Umupo siya sa tabi ng lalaking kulay abo at kinakabahan parehong binti, hindi gumagalaw. Ang kinang ng mata ay itinuro ang unang nakakita kay Yang Chen na papasok, at may mapang asar sa kanyang mga mata. Itinuro niya si Yang Chen at sumigaw. Kuya, tingnan mo, ang lalaking ito ay isang lalaking may malaking kapatid na babae. Tumangala si Zhao Hongyan at nakitang si Yang Chen ay talagang dumating sa eksena. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaunting gulat, kagat-kagat ang kanyang mga labi at sinusubukang sabihin ang isang bagay ngunit hindi maglakas loob na magsalita. May para sa akin ba? Napapikit si Yang Chen sa paglubog ng araw, ngunit inikat ang kanyang ulo at tinanong ang madilim na mukha. Tumayo si Yu Guang at tumingin sa mga mata ni Yang Chen na may kaunting panghahamak. Nagtanong siya. Ito ba ang tinutulungan mo itong bingi na ay bully ang kapatid ko? Jian Ren. Kuya, nakangiting tanong ni Yang Chen. Sino ang tinutukoy mo? Si Yu Guang ay sumigaw at sumigaw. Huwag kang magpanggap na tanga. Sinabi sa akin ni Xiao Wei noong araw na iyon. Pumunta ka sa bar kasama ang monghe na ito, at nagkita pa rin kayo sa parking lot, at nakita ito ng aking kapatid, at tumakbo rin siya. Away with him. Napakadumi mo at napakadumi ng sosyal na basura, akala mo lokohin mo ako. Ang mga empleyado sa paligid ng Yulei International lahat ay nagpakita ng natulala na tingin, at lalo silang natuwa at nagbulungan. Napabuntong hininga si Yang Chen. Masyado kang naniniwala sa kapatid mo. Baka hindi naman. Hindi ba ako naniniwala sa sarili kong kapatid, naniniwala ka pa rin ba sa mga hamak mo? Malakas na sinabi ni Yu Guang, sinasabi ko sa iyo. Dapat mo akong bigyan ng pag-amin ngayon. Medyo nahiya si Yang Chen at nagtanong. Ano ang ibinibigay mo sa akin? I want you to admit in public, you have an improper relationship with my wife. Third party ka. Parang baboy at aso ang ginawa mo sa monghe na ito. Blunt ka ang tingin ni Yu Guang. Hindi napigilan ni Yang Chen na tumawa. May problema ka ba sa utak mo? At huwag mong sabihing wala akong ginawang mali, gusto mong sabihin na monghe ang asawa mo, at pilitin ang ibang lalaki na magsabi ng tiyak. May hindi tamang relasyon. Sisirain mo ba ang harapan ng sarili mong tahanan, o ihagis ako, o parang tulala ka? Namumula ang mukha ni Yu Guang, napupuot. Maglakas loob kang pakasalan ako. Ako ay isang edukadong tao, hindi kita kilala sa pangkalahatan. Ngunit hahayaan kitang isang tridor asterisk na babae na nakalantad sa sikat ng araw. Sa positibong lipunan. Propesor ka ba o pambansang kadre? Biglang tanong ni Yang Chen. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Yu Guang. Propesor ka, tapos naiintindihan ko, propesyon yan na mahilig mag-aksaya, national cadre ka, naiintindihan ko, kasi lagi silang mahilig duling at magsabi. Ngumiti si Yang Chen. Ako ang editor-in-chief. Ang editor-in-chief ng Guangzhou Daily, at Zhengqi Magazine. Ang mga tulad mo na walang kalidad sa susunod na tatlo ay tiyak na hindi naiintindihan ang taas ng ating mga tao. Mayroon akong to tell you, you are not qualified to talk about professors and cadres. They are all elites of society. Makakain ka lang ng ubas at magsasabing grape sour. Nakakita na ako ng ganitong uri ng basura. Napakamot ng ulo si Yang Chen at tinanong ang kinakabahan na front desk supervisor. Sikat na sikat ang dyaryo at magazine. Hindi ko pa nakita. Ang direktor ay durog at umiyak, at ang mga kwadre ng madaling araw ay sira-sira. Hindi may sigawa ang normal na gawain sa unang palapag. Bahagya silang ngumiti at sumagot. Nariyan ang lahat ng mga publikasyong nilalamang pampulitika, ang pinakamakapangyarihang pambansang journal ng China Shipang. Tumanggaw si Yang Chen at nahihiyang ngumiti. Hindi ko talaga alam. Tinitingnan ko lang ang mga magazine at dyaryo na may magagandang babae,
ngunit naiintindihan ko kung bakit ka napakakalokohan. Bastos, nakahinga ng maluwag na sabi ni Yu Guangzheng. Ang isang taong tulad mo na hindi nakapag-aral ay gagawa ng mga bagay na hindi ka panipaniwala sa monghe na ito. Ipinapayo ko sa iyo na umamin sa harapan ng mga tao, hahayaan kitang mabuhay. Kung hindi, makikita natin sa korte ka. Ano ang gusto mong makita sa korte? Ngumisi si Yang Chen. Nakikita mo ang hukom na iginawad sa akin ang iyong asawa. O hinihiling sa akin na igawad sa iyo ang aking asawa, nangangarap ka, bilang ikaw, ang mga inahing baboy ng aking pamilya ay hindi kailangan. Ikaw, si Yu Guang ay halatang hindi magaling sa mga pagmumura ng gayong kanyan. Kinasusuklaman niya ang isang sampal sa mukha, tumalikod at binuhat si Zhao Hongyan, na nakaupo doon na may malungkot na mukha, itinuro ang ilong ni Zhao Hongyan at sumisigaw. Jian Ren, kwaidang sabihin ang mukha ng lahat. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang mga luha ni Zhao Hongyan ay si Yingying, at siya ay namali sa pagtatanong. Ano ang gusto mong sabihin ko? Gusto mo pa bang mamatay o hindi? Sabihin mong masama ang relasyon mo sa iyong ligaw na lalaki, para maalis kita sa maliwanag at tapat na paraan. Pagmamalaki ni Yu Guang. Guang. Ilang beses ko na itong sinabi. Talagang inosente ako kay Yang Chen. Hindi mo na dapat gawin ito. Ang mga bagay ay hindi tulad ng iniisip mo. Nakiusap si Zhao Hongyan na may sigasig. Babalik ba tayo? Ako I am slowly explain to you, wala naman talaga akong ginawang sorry sa'yo, naniniwala ka ba? Shut up. Nakita ng sariling mga mata ni Xiao Wei, you tried every means to lie to me to play in the bar. This is all evidence. You have to deny it. Natigilan si Yu Wei sa kanyang mga mata. Alam mo ba kung gaano kakaiya sa oras na ito? Out. Isang ilaw. Ngayon ay sapat na upang mawalan ng mukha, hindi natin kayang mawala ang mukha na ito, tayo na. Inabot ni Zhao Hongyan at sinubukang hilahin ang kamay ni Yu Guang, ngunit nahila ito ng puwersa ni Yu Guang. Ang sakong ay hindi tumayo mula sa lupa. Napatigilid ang katawan at diretsyong tumama sa lupa at bumagsak. Ngumisi si Yu Guang at sinabing, naglakas loob ka na sabihin na ikaw ang pamilya ng aming pamilya. Lahat tayo ay matatalino at matuwid na tao, paano ka magkakaroon ng mga paninda ng ganitong uri ng pribadong tao? Pupunta ako sa iyong kumpanya ngayon. Sa harap ng mga tao, ilantad mo ang mukha ng walang hiyang soro mo, para kung tanggalin kita, makapinsala ka sa iba. Ang mukha ni Zhao Hongyan ay parang kulay abong-abo. Nang ang katawan ay natatakpan ng nagtatagal na liwanag, maliban sa matinding kirot sa tuhod, tila nabasag din ang kanyang puso, napaupo sa malamig na lupa, luhang walang kamalay-malay na tumutulo. Ang paglubog ng araw na nanunood ng magandang drama ay isang ngisi na nagpapakita ng kaunting kasiyahan. Na para bang nakikita ang hitsura ni Zhao Hongyan sa sandaling ito, kung gaano kasaya at komportable. Pinaikit ni Yang Chen ang kanyang mga mata at naglakad papunta sa harapan at yumoko para abutin si Zhao Hongyan para hilahin siya pataas. Si Yu Guang, na galit at galit, ay nakita ang eksenang ito at agad na sumigaw. Nakikita mo hindi? Ito ang barahang bakal. Ito ang orihinal na anyo ng nangangalunya, para mamatay ka pa. Sa oras na ito, maraming empleyado ng Yulei ang nakadama na si Zhao Hongyan ay lubhang nakakaawa. Sa bagay, karamihan sa kanila ay babae. Palagi nilang tinitingnan ang mga bagay ng may pagpaparaya at pag-unawa. Ang editor-in-chief ng tinaguriang malaking publishing house ay medyo radikal at kakaiba, at lahat ay tamad na bigyang pansin siya. Bumangon ka, hindi siya karapat-dapat na umupo sa lupa para sa kanya, hindi karapat-dapat sa iyong pag-iyak. Hindi pinansin ni Yang Chen ang sigaw ni Yu Guang, bumubulong sa Zhao Hongyan Road. Tumangala si Zhao Hongyan, ang kanyang unang hitsura ay lumitaw sa harap ni Yang Chen, at ang mukha ng peras na may ulan ay medyo hindi kaakit-akit at mas dalisay. Sa apat na mata ni Yang Chen, mula sa pares ng matingkad at matingkad na mga mata, nakita ni Zhao Hongyan ang ilang solemna, seryoso at mainit na mga bagay sa unang pagkakataon. Salamat.
Hinawakan ni Zhao Hongyan ang kamay ni Yang Chen at pinahid ang kanyang mga luha para tumayo. Paulit-ulit nang inisya ni Yu Guang. Mabuti, 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 isang magandang pares ng mga baliw na lalaki at babae. Alam ko na ang babaeng ito ay ganitong uri ng water fox, hindi ako dapat nagmumura sa iyo. Sa kabutihang palad, hindi pa huli ang lahat. Hihintayin kita, Hugh. Sa oras na ito, hindi napigilan ng isang manonood na sabihin. Itong Ginoo, hindi mo ba alam na ang batas ay nangangailangan na ang diborsyo ay nangangailangan ng mga partido na pumirma ng isang kasunduan? Hindi ito sinaunang, ang asawa ay nagpahinga mula sa libro at hinubad ang kanyang asawa. Now is it a rule of law society? Iyon ay, kung sino ang hindi nagkamali, ikaw ay masyadong malupit, at gumawa ng ganoong sampal sa mukha. Ilang mga batang babae din ang nagpahayag ng kanilang suporta para kay Zhao Hongyan. Buong pagmamalaking sinulyapan sila ni Yu Guang at sinabing, anong alam nyo? Ang asawa ng dati nating pamilya, kapag may ginawa silang mali, lalabas sila ng bahay. Kahit anong gusto niya, kailangan niyang umalis. Iyon ay, kapatid, ang lahat ng ito ay nagtatrabaho, walang kaalaman, kung paano maihahambing sa pamilya, pinaliyab ni Yu Wei ang hangin. Napatingin si Yu Guang sa kanyang nakababatang kapatid na may kasiyahan. Xiao Hui, this time thanks to your cleverness, or else your brother, bawal akong sunduin ng babaeng ito, then I'm too sorry for you Ali Zozong. Panipi. Hindi ko alam kung ano ang tinatawag mong matandang Yuja, ngunit sa palagay ko hindi ito isang bagay na nararapat kong malaman. Umiling si Yang Chen at sinabi. Wala tayo sa bahay. Biglang nagtama si Yu Guang. Ngumiti si Yang Chen. Sa iyo, kung sasabihin mo na ito ay hindi bagay, ito ay hindi isang bagay, ngunit ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon ay talagang nasasaktan ako sa iyong asawa. Ang pangungusap na ito ay lumabas. Hindi lamang si Yu Guang ang tumingkayad. Ang iba pang mga empleyado na nakausap ni Zhao Hongyan ay natulala, at ang pagsikat ng katotohanan ay nagpahayag ng pag-aalinlangan, ang pinaka-nakakatakot ay si Zhao Hongyan mismo. Yang Chen, ikaw, anong pinagsasabi mo? Si Zhao Hongyan ay nahihiyang namula at hinayla ang manggas nila Yang Chen. Hindi naghihintay sa sinabi ni Zhao Hongyan, biglang iniunat ni Yang Chen ang kanyang kamay at hinawakan ang buong malambot na katawan ni Zhao Hongyan sa kanyang mga bisig. Ang isang kamay ay magaling ding humahaplos sa bewang at balakang ng babae, intimate. Dahil sa mga pagbabago sa eksena, napabuntong hininga ang lahat, kung ano ang iniisip ng lalaki. Napapaligiran ng mga tauhan ng Yulei International. At diretso sa tapat ng kanyang asawa at munting tiyuhin, ngunit hinawakan ng kamay ng lalaking ito ang kanyang puwet, ang mas nakakatakot pa ay wala siyang lakas para makalaya. Pakiramdam ni Zhao Hongyan ay tumalon ang kanyang puso sa mga mata ng bulag. Ito ay mas kapana-panabik kaysa sa pag-upo sa roller coaster. Natatakot siyang makita ng mga tao sa paligid niya. Maaari itong bahagyang umaasa at kasiya siya. Ang mga tao ay lumalampas sa kanilang sariling psikolohikal na pagtitiis. Kapag may kaya ako, madalas kong nakikita ang totoong side ko. Sa sandaling ito, nahihiya si Zhao Hongyan na malaman na hindi niya tinanggihan ang labis na pag-uugali ni Yang Chen dahil ang kanyang ilalim ay nagsimulang makaramdam na parang baha ng tubig. Totoo ba talaga ito? Water-based na poplar na babae. Ang tanong na ito na puno ng etika at moralidad ay nagpalimot kay Zhao Hongyan sa nakakahiyang kapaligiran sa harap niya at nahulog sa ideolohikal na pakikibaka ng sarili. Nakita ni Yu Wei na ang babaeng nag-iisip tungkol sa kanyang mga iniisip ay napapaligiran ni Yang Chenyo sa kanyang mga bisig. Sa gilid ng hanggal na kapatid na si Yu Guang daw. Kuya, ginawa niya ito, tingnan mo lang ang iyong baba, tingnan ka, at tingnan mo ang aming buong pamilya. Hindi namin ito matiis. Tandang padamdam panipi. Ikinagalit lang ni Yu Guang ang katapangan ni Yang Chen. Sa sandaling ito, nakikinig sa paliwanag ng kanyang kapatid, agad siyang nag-init ng ulo. Yang Chen. Provocation ka ba sa pamilya namin? Ano naman? You dare say it again. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan?
Umirap si Yu Guang at nagtanong. Si Yang Chen ay tamad na magsalita muli. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakataas, at bigla niyang inabot ang kabilang kamay at marahang kinurot ang malambot na baba ni Zhao Hongyan gamit ang dalawang daliri. Si Zhao Hongyan ay nasa panahon ng catamaran. Wala siyang ginawa laban dito. Hayaang hawakan ni Yang Chen ang kanyang baba, at bahagyang umangat ang punyal. Ang maselang mukha ng mga facial features ay nakaharap kay Yang Chen. Natarante ako sa ambon, hindi ko alam kung ano ang iniisip ko. Ang susunod na sandali, ang madla ay isang hindi kapani-paniwalang tandang. Nakita kong hindi nag-atubili si Yang Chen na iyuko ang kanyang ulo, at ang kanyang mga labi ay sumisigaw at hinalikan si Zhao Hongyan ng diretso. Maging ang magkapatid na Yu Jia o ang mga empleyadong naruroon. Pagkatapos mapanood ni Yang Chen na hinahalikan si Zhao Hongyan, sinimulan nilang pamitik ang kanilang mga labi at nagsimulang italaga ang kanilang sarili sa paghalik. Halos blanko ang utak ni Zhao Hongyan. Kapag hinahalikan ni Yang Chen ang sarili niyang sandali, ang mainit na hininga ay parang kulog sa kanyang masalimuot at boring na pag-iisip, at lahat ng iniisip ay agad na nalilinis. Isa na lang ang natitira para pigilan ang tibok ng puso niya. Hinalikan niya ako. Hinahalikan niya ako. Hinalikan niya ako. Ang mga mukha ni Yu Guang Yuhui ay itim at puti, at sila ay tumayo at hindi makapagsalita. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Zhao Hongyan ay lasing na at nalilito, at ang katawan ay malambot na parang tubig. Dahan-daang bumagal si Yang Chen at binitawan ang maganda at humihingal na kasamahan na ito. Walang kamalay-malay si Zhao Hongyan, maliit pa rin ang labi at nakatingin kay Yang Chen. Ang kaakit-akit at kaakit-akit na poster ay nagpahiya sa maraming lalaking staff kay Yang Chen. I want to see your boss. Your leader of Yulei. Immediately. Mahigpit kong hinihimok na ang walang hiyang hamak na ito ay maitaboy dito. Ang mga tulad niya ay dapat nasa kulungan. Galit na umungol si Yu Guang ang kalsada, ang mga asol na ugat sa noo ay lumilitaw lahat, nakaturo kay Yang Chen. Nanginginig ang katawan. Sinong gustong makita ako? Ang malamig at matamis na boses ay biglang lumitaw sa oras na ito. At lahat ng mga empleyado ng Yulei na nakinig sa boses na ito ay nagpakita ng nerbiyos na tingin, at lumingon ng may paggalang at bumalik upang tingnan ang paparating. Nakasuot ng purong itim na tanika na pinasadyang uniforme. Si Lin Ruoxi, kasama ng kalihim na si Wu Yu at ilang mga senior executive, ay tumapak sa mga sapatos na may mataas na takong ng mga kristal na kulay pilak na kulay abong at pumasok sa rest area. Ang mukha ay malamig at marangal gaya ng dati. Diwata na may apoy at apoy. Laging mabuti. Ang isang grupo ng mga nanunood ay agad na sumigaw at nagsabi ng kaunti, at ang kapaligiran ay hindi nang ahas na huminga. Malinaw, ang pang-araw-araw na jiwei ni Lin Ruoxi ay umabot sa napakapangit na antas. Malamig silang tiningnan ni Lin Ruoxi. Bibigyan kita ng sweldo, hindi para makita mo ang saya. Kapag sinabi ito, lahat ay parang stimulant lang. Ibinuka nila ang kanilang mga paa at tumakas. Abala sila sa pagtulak ng elevator at pagpapatakbo ng hagdan. Sa madaling salita, sinubukan nilang mabilis na makaalis sa eksena. Si Lin Ruoxi sa kanilang mga mata ay maaaring sobrang ganda, ngunit kapag ang kagandahan ay naging kanilang pagkain at pananamit ng mga magulang, ito ay magiging isang demonyo. Nagulat din ang magkapatid na Yu Jia sa hitsura ni Lin Ruoxi. Hindi ko naisip ang ganoong kalaking kumpanya. Ang presidente ay magiging isang batang babae, at ang nagyelo na kapaligiran ay nagdulot ng pagkakonsensya ng iba sa pamilya. Si Zhao Hongyan, na hawak ni Yang Chen, ay biglang nagising at nakita ang hindi sinasadyang tingin ni Lin Ruoxi na nagwawalis. Ang katawan ay tumalbog kay Yang Chen na parang nakuryente. Namula ang mukha niya at gusto na lang niyang tumakas sa eksena. Ang pagdikit sa lupa ay hindi maglakas loob na gumalaw. Ang isang pares ng maalinsangan at kaakit-akit na alakdan ay tahimik na tumingin kay Yang Chen. Ginawa ng lalaking ito ang kanyang sarili na miserable, ngunit hindi pa rin niya alam kung bakit hindi siya nagagalit sa kanya. Baliw talaga siya. Bahagyang ngumiti si Yang Chen at hinawakan ang kanyang ilong. Mahirap magsabi ng kahit ano.
Ang plano na gawin ang natitirang mga kapatid ay ganap na nag-ambala ng bigla ang pagdating ni Lin Ruaxi. Ang mas masahol pa ay ang hitsura ni Lin Ruaxi ay puno ng pagpatay, tila nakikita ang kanyang sariling halik kay Zhao Hongyan. Ngayon na. Sa harap ng kanyang asawa, sa kumpanya ng asawa, hinahalikan ang babaeng kasamahan sa kumpanya, hindi ito si Lin Ruaxi, ang ibang mga babae ay dumating upang iwaksi ang kanilang sarili. Ako ang Executive President at Chairman ng Yulei International. Lin Ruaxi, ano ang mayroon ka? Tumingin lang si Lin Ruaxi kay Yang Chen, huminto ito sa pagtingin sa kanya at lumingon para tanungin ang magkapatid na Yuja. Bumagal si Yu Guang at matapang na tumayo at nagsabi. Ako ang editor ng Guanghua Daily at ang magazine ng Zenki. Ang panganay na anak ni Yu Jia, si Yu Guang, ito ang aking kapatid na si Yu Wei. Ang iyong kumpanya ang taong ito ay nagngangalang Yang Chen ay may relasyon sa aking asawa, si Zhao Hongyan, at gumawa din ng anekdota tungkol sa galit ng mga tao. Bilang presidente ng kumpanya, sa tingin ko dapat silang lahat ay paalisin ni Miss Lin. Pangangalun niya. Tumingin si Lin Ruaxi kay Yang Chen na may mahinang tingin, at tumingin sa gilid ng mukha ni Zhao Hongyan. Mahina ang puso niya at ang ganda niya talaga. Mataas talaga ang paningin ng lalaking ito. Kahit na alam ko na ang taong ito ay hindi dapat maglaro ng mas kaunti, ngunit ang mga tao ay mga babaeng may asawa, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Ini-inspection ko pa rin ang opisina kasama ang ilang management personnel. Nakasagasa ako sa ganoong bagay, kahit na ayaw kong ipagwalang bahala, wala akong pagkakataong makatakas. Si Lin Ruaxi ay may mapait na ugali, ngunit nang siya ay ikinasal, sinabi niya na hindi niya pinakialaman ang kanyang pribadong buhay, at hindi niya natupad ang mga obligasyon ng kanyang asawa. Talagang nahihiya siyang pigilan ang buhay ni Yang Chen, kaya kailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Kahit may gas, nilulunok ko ito sa tiyan ko. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinanong ni Lin Ruaxi si Wu Yu, na mabilis na gumagawa ng isang bagay sa kanyang handheld computer. Secretary Wu, may mga regulasyon ba ang kumpanya na hindi pinapayagan ang mga empleyadong lalaki at babae na mag-associate? Ang pag-uulat sa Pangulo, walang kaukulang regulasyon. Simpleng sagot ni Wu Yu. Paumanhin, hindi ko kontrolado ang bagay na ito. Problema ng empleyado ito. Pakisolve ito ng pribado. Pagkatapos nito, balak ni Lin Ruaxi na umalis. Paano ito magagawa ni Yu Guang, kapag sinasadya ni Lin Ruaxi na takpan si Yang Chen at ang dalawang tao, at sinabing, Miss Lin, wala kang pananagutan sa pagsasanay na ito. Bilang isang negosyante, dapat mong balikatin ang responsibilidad sa lipunan, tulad ng ang isang malaking paghihimagsik laban sa mga karaniwang bagay ay dapat parusahan ng sakit. Kung wala kang gagawin at hahayaan silang dalawa, dapat kong isiwalat ang karumaldumal na kultura ng iyong kumpanya sa aming magazine. Ipaalam sa lahat na ang Yulei International ay nagpapalaki ng gayong asawang may asawa. Bumalik si Lin Ruaxi na may magandang mukha at lamig. Mr. Yu, maaari ko bang intindihin ito bilang isang uri ng pamimilit? Kung iginiit ni Miss Lin na isipin iyon, labis na ipinagmamalaki ni Yu Guang. Pakiramdam niya ay dapat matakot si Lin Ruaxi. Pagkatapos ng lahat, tulad ng isang malaking kumpanya ay pinakatakot ng reputasyon ay nasira. Biglang tinanong ni Lin Ruaxi si Wu Yu, na may hinahanap sa paligid niya. Wu Yu, nasuri mo na ba? Pag-uulat ng Pangulo. Ayon sa impormasyon, ang Guanghua Daily, at Zenki, magazine ay mga political journal na itinatag ni Yuja sa loob ng mahigit 30 taon, pangunahin para sa mga departamento ng gobyerno sa katimugang bahagi ng China. Ang kabuuang halaga ng tatak ay humigit kumulang 560. 150,000 Huaxia coins, ang paunang istatistika ng Yuja assets ay humigit kumulang 12 milyong Chinese currency. Si Wu Yu ay parang isang mabilis na tumatakbong smart computer. Alam niya ang personalidad ni Lin Ruaxi at naihanda na niya ito. Tumango si Lin Ruaxi, at ang plain white jade na kamay ay iniunat patungo kay Wu Yu. Sumang-ayon si Wu Yu, agad na kumuha ng bank checkbook mula sa briefcase at ibinigay kay Lin Ruaxi.
Kinuha ni Lin Ruaxi ang panulat na dala niya at isinulat ito sa checkbook. Ang iba sa mga kapatid ay hindi malaman kung ano ang kanilang ginagawa, ngunit hindi nila naiintindihan kung ano ang gustong gawin ni Lin Ruaxi, ngunit lahat sila ay mukhang kinakabahan. Hindi man magsalita ang magandang babaeng ito na hindi tulad ng mga salita, ang pressure ay maaaring makaramdam sila ng takot. Nakahinga ng maluwag si Zhao Hongyan. Nag-aalala pa rin siya na si Yang Chen ay tinanggal dahil sa kanyang sariling mga gawain. Ngayon ay tila walang intensyon ang Pangulo na tingnang mabuti si Yang Chen, at nalaman na naroon pa rin ang taong ito. Ito ay isang ngiti na madaling ngumiti. Diyos! Sobrang kapal ng nerves niya. Sa oras na ito, isinulat ni Lin Ruaxi ang tseke, marahang pinunit, at ibinalik ang natitirang tseke kay Wu Yu. Ang tseke ng Swiss bank na ito ay aking pribadong account. Wala itong kinalaman sa pananalapi ng kumpanya. Ang denominasyon ay 20 milyong Chinese coins. Ito ay higit sa 4 na milyong Chinese coins, higit pa sa iyong pahayagan, magazine, at sa buong pamilya. Ikaw maaaring pumunta sa sangay ng Swiss Bank ng China Sea upang mag-withdraw o maglipat anumang oras. Kung gusto ni G. Yun na iulat ang mga kaganapan ngayon, hindi ko iniisip na sapilitin ang lahat ng iyong mga pahayagan at magazine. Bagamat sa mga fashion magazine lamang kami nagtatrabaho, ito ay higit pa sa aming kumpanya. Para sa mga asset na 70 bilyong yuan, hindi mahalaga kung mayroong higit sa isang magazine sa politika. Huwag pagdudahan ang aking determinasyon. Sa harap ng ganap na pondo, wala kang pagkakataong manalo. Nang matapos si Lin Ruaxi, ibinigay niya ang nakasulat na tseke kay Wu Yu. Secretary Wu, kung may nakita kang hindi mo dapat makita, gamitin mo ang paraan na sinabi ko. Oo, ang presidente. Mahigpit na inilagay ni Wu Yu ang tseke sa briefcase, na malaking puhunan na 20 milyon. Ang magkapatid na Yuguang ay mapatla, at hindi sila makapagsalita gamit ang kanilang mga binti. Pinanood nila si Lin Ruaxi kasama ang isang grupo ng mga straight line executive na umaalis, ngunit hindi sila nang ahas na isiga ang huling pangungusap. Kung ang iyong sariling industriya ay talagang nakuha, kahit nakunin nila ang pera, imposibleng lumikha ng gayong mataas na profile na magazine sa loob ng ilang maikling taon. Kapag kumakain lang sila sa bundok, ito ay isang bagay na hindi nila maisip. Nang maisip ng lahat na tapos na ang usapin, si Wu Yu, na hindi pa nakalayo kay Lin Ruaxi, ay biglang tumalikod at pinuntahan sina Yang Chen at Zhao Hongyan. He said mechanically. Lin always wants to see you. 5 minutes later. Go to her office. Nahulaan ni Yang Chen na hindi ganoon kadaling natapos ang mga bagay-bagay, ngunit hindi ko inaasahan na hihilingin ni Lin Ruaxi sa kanya na makita siya ng ganoon kabilis. Kinuha rin niya si Zhao Hongyan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Bagamat wala siyang kinalaman kay Zhao Hongyan, kaya niya itong hawakan. Panasan mo ang iyong bibig at sabihing hindi, huwag gawin ito. Nagbigay ng nerbiyos ng ngiti sa kinakabahang si Zhao Hongyan, sabay na umalis ang dalawa sa eksena. Tungkol naman sa dalawang kapatid ni Yuja, bagamat nagngangalit sila, hindi naman. Pagkalipas ng 5 minuto, dumating si Yang Chen sa opisina ng Pangulo ng pinakamataas na antas kasama si Zhao Hongyan. Dumating si Yang Chen sa lugar na ito sa pangalawang pagkakataon. Bagamat mahigit 3 taon na si Zhao Hongyan sa Yulei, hindi pa siya nakapunta rito, bagamat ang kanyang mukha. May mga luha pa rin sa marka, at sa sandaling ito, wala akong pakialam kung ano ang gusto ko, at tumingin ako sa paligid na may pag-usisa. Huwag kang kabahan, umupo ka na lang dyan. Si Lin Ruaxi, na mukhang mahina, ay lumakad mula sa water dispenser sa gilid ng opisina, na may hawak na baso sa kanyang kamay. Ang loob ay isang umuusok na green tea. Ang kulay ay pinong at ang bango, at ang natural na amoy ng tsaa ay maririnig sa malayo. Hindi hinintay na ilagay ni Lin Ruaxi ang teacup sa mahogany coffee table sa harap ng sofa, ngumiti si Yang Chen at sinubukan itong kunin. Na sobrang nakakatawa, ang presidente ay personal na gumagawa ng tsaa, naiisip ko ang aking sarili. Hindi siya pinansin ni Lin Ruaxi.
Direktang nilampasan si Yang Chen, hinayaan siyang magmadali sa ere, dumiretso kay Zhao Hongyan, bahagyang ngumiti sa kanya, tulad ng maaliwalas na nyebe, namumulaklak sa tagsibol. Ito ang bagong Westlake Longjing ngayong taon. Isa kang taong marunong ng tsaa, kaya paiinumin kita. Ayokong maging pangkalahatang tao. Nilunok ni Lin Ruak si Zhao Zuoyan ang kanyang mga mata at dinala sa kanya ang tasa ng tsaa. Tumayo si Zhao Hongyan na may pagtataka, at puno ng pamumula ang kanyang mukha. Hindi ko alam kung kinikilig ba ako o nahihiya. Napakabait mo, ako. Mapapahiya ako. Ang larawang ito ay medyo na-depress kay Yang Chen, paanong hindi ngumiti ang babaeng ito sa kanyang asawa. Lumakad pabalik sa kanyang upuan ang lotus ni Lin Ruaxi at maluwag na umupo. Tila hindi siya nagmamadaling magtanong kung ano ang nangyari ngayon. Sa halip, tumingin siya kay Zhao Hongyan nang nakangiti at nagtanong. Hongyan, kung tama ang pagkakaalala ko, mahigit 3 taon ka na ba sa kumpanya? Umupo si Zhao Hongyan sa malambot na sofa at narinig ang tanong ni Lin Ruaxi. Naisip niya na sinabi niya na siya ay isang taong marunong ng tsaa. Ang mga mata ay puno ng hindi kapanipaniwala. Kilala mo ba ako? Basta empleyado ako sa headquarters, kilala ko lahat. Bagamat kadalasan ay hindi ako nakakausap sa iyo dahil sa trabaho ko, kikilalanan ko ito basta't empleyado ko ito. Malumanay na boses ni Lin Ruaxi. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Zhao Hongyan, kundi maging si Yang Chen, na nakaupo lang, ay tumingkayad. Alam ko na ang mga tauhan sa punong tanggapan ng Yulei ay bihirang magsabi ng 4 o 500 tao. Sa kaso ng halos walang kontak, talagang nakilala ni Lin Ruaxi silang lahat. Ngayon, ang pagtrato sa hitsura ni Zhao Hongyan ay hindi tulad ng kaguluhan. Tila kaya niyang kontrolin ang gayong fashion aircraft carrier na napakabata. Ang panloob na pag-iisip ng babaeng ito ay higit na kakilakilabot kaysa sa inaakala. Halatang nasa sabik si Zhao Hongyan. Tulad ng karamihan sa ibang mga babaeng empleyado, mayroon din siyang pakiramdam ng paghanga kay Lin Ruaxi. Sa sandaling ito, natagpuan niya ang kanyang idolo na talagang tinawag ang kanyang sariling pangalan, at alam din ang ilan sa kanyang sariling background, tulad ng mga excited na ibon. Tulad ng, nawala lang ang madilim na kalooban, sinabi ni Yan Yan. Hindi ko talaga akalain na makikilala pa nga ni Lin ang maliliit na empleyadong tulad namin. Parang wala sa kumpanya ang makakaligtas kay Lin. Ikaw ay espesyal, sa katunayan, nakita bago ka pumasok sa kumpanya, sabi ni Lin Ruaxi. Bago pumasok sa kumpanya, malinaw na hindi maalala ni Zhao Hongyan. Nag-alinlangan si Lin Ruaxi, para lang lumanas ang boses. Napakasarap ng glutinous rice **** na ginawa ng tatay mong si Zhao Lao. Binili ko sila noon. Nagpakita si Zhao Hongyan ng isang mahinang tingin, ngunit sa parehong oras ay nakakaramdam siya ng hindi kapanipaniwala, palagi kitang gusto. Gusto kong kumain ng glutinous rice balls. Hindi niya inaasahan na isang magandang babaeng CEO ang magugustuhan ng merienda na iyon. Ang bahay mo ay bukas na tindahan ng malagkit na *********. Nagtatakang tanong din ni Yang Chen. Tumanggaw si Zhao Hongyan at bahagyang ipinagmamalaki. Ang tindahan ng meatball ng aming pamilya ay ipinasa sa mga henerasyon, at ang lasa ay tunay na tunay. Ito ay isang makalumang tindahan ng meatball. Mr. Zhao Lao ay miyembro din ng tradisyonal na tea art. Nakainom ako ng Huangshan Maofeng at Bilukan. Ang kanyang mga diskarte at kasanayan ay ang pinaka-orthodox na seremonya ng tsaa. Ito ay talagang wala na sa China, ngunit ito ay isang reserbasyon sa Japan. Perpekto. Sa kasamaang palad. Ang mga tao ngayon ay binibigyang pansin lamang ang walang kabuluhang sining ng tsaa. At hindi alam kung paano pahalagahan ang pinakatunay na seremonya ng tsaa. Sinabi ni Lin Ruaxi na lubos na pinahahalagahan at pinagsisihan. Lalong nasa sabik si Zhao Hongyan. Hindi ko akalain na malalaman ni Lin ang tungkol sa pamilya namin, kahit ang negosyo ng tatay ko ay alam. That was already many years ago. Speaking of it, my age is 2 years younger than you.
Nung bumili ako ng meatballs, high school pa ako. Dahil malapit lang ang high school sa bilihan ng meatball ng pamilya mo, madalas akong pumunta. Kumain at magluto. Mamaya bibigyan ako ng tea ng tatay mo. Paminsan-minsan ay tutulungan kita sa tindahan. Pero dapat wala kang impresyon, pero lagi kong naaalala ang mga larawan sa tindahan mo. Sa tingin ko ay napakasaya ng pamilya mo, ama, nanay, anak, lalaki. Iyon ay dapat na kapatid mo. Lahat sa isang tindahan upang tumulong sa paggawa ng mga bola-bola. Nagbebenta ng mga bola-bola, masaya, masarap sa pakiramdam. Ang mga mata ni Lin Ruaxi ay nagpapakita ng kaunting pananabik, ang mga salita ay malambot at talaga. Medyo na-miss din ni Zhao Hongyan, at ngumiti. Oo, college pa ako that time, so I would have time to go to the store to help. After ko magtrabaho, hindi na ako pumasok. In fact, nagrereklamo pa ako sa tatay ko. Halatang dun. Huwag gumawa ng mga bola-bola, dapat din siyang matuto mula sa akin, at ngayon sa tingin ko ito ay napakasaya. Nakikinig sa dalawang babae, sinabi mo ang isang salita, kailangang hanggan ni Yang Chen ang mga kasanayan sa pakikipag-usap ni Lin Ruaxi. Sa sandaling ito, tila pinawi ni Zhao Hongyan ang mahigpit na nerbiyos ng mga talento at nagsimulang magsabi ng isang bagay. Kamakailan lang ba si Mr. Zhao Lao? Tanong ni Lin Ruaxi sa homeopathically. Ang orihinal na maliwanag na mukha ni Zhao Hongyan ay nagpakita ng isang buntong hininga ng kalungkutan at bahagya ng ngumiti. Hindi maganda, na-hospital ako mula noong nakaraang taon. Ospital, nag-isip si Lin Ruaxi. Can you tell me in detail? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Kinuha ni Zhao Hongyan ang tasa ng tsaa sa mesa at kumuha ng dalawang maiinit na tsaa. Aniya. Na-diagnose ang tatay ko na may kidney failure at kailangang magpa-dialysis treatment. Napakasama ng katawan. Dahil doon, ipinasa sa kapatid ko ang negosyo ng pamilya. Bahala ka, hindi maganda ang negosyo. I'm sorry, humihingi ng tawad si Lin Ruaxi, at tumingin kay Yang Chen ng hindi malay. Nakilala ni Yang Chen, kumalat ang stall, sinabi na hindi niya alam dati, hindi sinasadyang itanong sa kanya ang malungkot na paksang ito. Naisip ito ni Lin Ruaxi at nagtanong. Hongyan, ngayon sa unang palapag, ang taong naging asawa mo ba? Oo, Lin Zhang. Nakatulala na tumanggaw si Zhao Hongyan. Ano ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon? Napabuntong hininga si Zhao Hongyan at sinabi ang mga nangyari sa bar kagabi, ngunit natural na itinago ang mga fragment na hinaras ni Yu Wei. Bagamat hindi niya kasalanan, hindi ito kaakit-akit. Matapos itong marinig ni Lin Ruaxi, tinanong niya si Yang Chen, ganoon ba? Tiyak na tumanggaw si Yang Chen. Pero bakit gusto mong halikan ang pulang lunok? Agad na nagtanong si Lin Ruaxi, sa katunayan, ay, halik, ngunit ang salitang Lin Ruaxi ay nahihiyang sabihin. May slogan si Yang Chen, at si Zhao Hongyan, na nasa gilid niya, ay gumawa din ng malaking pulang mukha. Tinanong siya ng personal sa paksang ito, at nakaramdam siya ng init sa kanyang mukha, ngunit sa parehong oras, inaabangan niya ang sagot ni Yang Chen. Ang titig ni Lin Ruaxi ay parang scalpel na may scalpel na nagbubukas ng puso, na para bang sasabihin kay Yang Chen, huwag kang magsinungaling sa akin. Tila, sa publiko at pribado, hinalikan ni Yang Chen si Zhao Hongyan sa harap ng lahat, na ginawang labis na hindi nasisiyahan si Lin Ruaxi, ngunit hindi ito masyadong nasasabik. Si Yang Chen ay napahiya at napangisi. Ang apelyido ng apelyido ay inamin ko na may relasyon ako sa kanyang asawa. Sinabi ko na hindi mahalaga kung hindi siya maniwala. He is so ironic and generously sent me a woman, I can't sabihin mo na ayoko talaga. Hindi ba ito ang tiwala sa sarili laban kay Hongyan? Ang gandang babae, ayaw ng asawa ko, ayoko ng manliligaw na ito, mas nasaktan ako. Kaya hahalikan mo siya. Naisip mo na ba? Nakita ng lahat ang eksenang iyon, ano ang gagawin mo sa hinaharap? Si Lin Ruaxi ay nababaliw, ang ganitong uri ng rogue sa matinding dahilan, ang lalaking ito ay talagang ibinuka ang kanyang bibig.
Tumingin si Yang Chen kay Zhao Hongyan, na namumula at tumutulo sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang likod ng ulo niya. What can I do? Ang sabi ng asawa niya ay habarin siya. Hindi ko naman masasabi na gusto ko siyang tanggalin. Ikaw. Si Lin Ruoxi ay nagtatampo sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bahagyang ngumiti si Yang Chen. Lin, palaging nagmamalasakit sa aking emosyonal na buhay. Ako ay talagang flattered, sa ngalan ng aking asawa. Salamat Lin sa iyong kabaitan. Sinasadya niya. Sinadya niya akong gasuhan. Pinisil ni Lin Ruoxi ang dalawang kamay sa isang powder punch. Patuloy na nanginginig. Kung hindi si Zhao Hongyan ay naroroon, talagang gusto niyang kunin ang anumang bagay sa mesa at utak hanggang sa mamatay ang lalaking ito. Yang Chen, huwag mong kausapin si Lin sa ganitong tono, mabait din siya sa atin. Biglang hinikayat ni Zhao Hongyan ang pangungusap, at tumingin kay Lin Ruoxi sa isang komplikadong paraan. Lin, sa tingin ko kasalanan ko ang lahat ng ito, hindi ako dapat pumunta sa bar. Nagsinungaling ako sa asawa ko. Kung hindi, hindi ito mangyayari. Nagtataka si Yang Chen. Noon pa man ay napaka-curious ako. Bakit ka umiinom ng alak kasama ang iyong mga kasamahan sa bar, hindi mo ba masasabi sa lalaki? Natahimik sandali si Zhao Hongyan at nagsabi. Sa katunayan, nakita mo ito ngayon. Si Yu Guang ay isang napaka-konserbatibo at napaka-disenteng tao. Sa kanyang paningin, ang mga lugar tulad ng mga bar, nightclub, at KTV ay tinatawag na social locusts. Kung saan nagpupunta ang mga lalaki at babae, na gumagala, ang iba sa kanila ay hindi pinapayagang pumasok. Wala ba ang kapatid niya? Kumunat ang noo ni Yang Chen. Malungkot na ngumiti si Zhao Hongyan. Si Yu Wei ay ang kanyang nakababatang kapatid, at ako lamang ang kanyang asawa na umuwi. Ayon sa pamilya niyo, ako ay anak lamang ng isang maliit na tindero. Ipinanganak akong mababa, at pinapasok nila ako. The door is the grace of me. Paano ko pa ako matitiis na pumunta sa nightclub? Hindi mapigilan ni Yang Chen na maging katawa-tawa. Hindi ko talaga akalain na may ganitong klase ng tao sa lipunang ito. Ano ang pakiramdam mo na bumalik ka sa lipunang feudal? Oo, noong una ko siyang pinakasalan, I was very uncomfortable. Parang nahihiya ako. When I got home, I felt that the atmosphere was so overwhelmed. It was a little better this year, but always I am very afraid na umuwi ka na, feeling ko hindi ako makakasama sa pamilya nila, at napakaraming bagay. Sabi ni Zhao Hongyan nang may pagkatalo. Kung ganoon, bakit mo pa siya pinakasalan? Si Lin Ruoxi ay may puting tingin kay Yang Chen. Para sa tatay mo. Sa pagkakaalam ko, hindi mura ang kidney dialysis. Tahimik na tumanggaw si Zhao Hongyan. Oo, magkaibigan ang tatay ko at ang tatay ni Yu Guang. Nang pumasok ang tatay ko sa ospital, bagamat may insurance para magbayad ng isang tiyak na bayad, hindi pa rin ito sapat. Tumingin sa akin ang nanay ni Yu Guang noong mga oras na iyon. Hayaan mo akong maging asawa ng pamilya nila. Baka may ibang ayaw na pakasalan ang anak niya kay Yu Guang, pero hindi ganoon kaganda ang hitsura, hindi makatingin ang pamilya nila, at sa wakas ay pipiliin ko, at pangako, tulungan mo ako. Nagbabayad ang ama. Karamihan sa mga gastusin sa pagpapagamot. Ang katotohanan ng bagay ay simple at malungkot. Isang bata at magandang babae ang nagpakasal sa isang matandang lalaki at isang lalaking matigas ang ulo para sa gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ama. Mahal mo ba siya? Biglang tanong ni Lin Ruoxi. Bahagyang napabuntong hininga si Zhao Hongyan tungkol sa Diyos, naisip lamang kung sino ang kanyang tinatanong, at ngumiti. Lin, hindi pa ako nai-inlove kay Yu Guang, at hindi pa ako nakipag-usap. Pinakasalan ko siya. Hindi ko alam siya. Wala siyang tiwala sa akin. Paano ko siya mamahalin? Walang kasal sa pag-ibig. Tahimik na tumingin si Lin Ruoxi kay Yang Chen, at nagkataong pinagmamasdan ni Yang Chen ang kanyang sarili. Bumilis ang tibok ng puso ni Lin Ruoxi, at nagmadali siyang nagtanong kay Zhao Hongyan. Ano ang susunod mong gagawin? Natigilan si Zhao Hongyan na umiling.
I don't know, actually divorced from you Guang. Naisip ko na. We are people from different worlds. Pwede ba ang sakit ng tatay mo? Tanong ni Lin Ruoxi. Kinagat ni Zhao Hongyan ang kanyang labi. Nakipag-usap na ako sa kapatid ko, sinangla ko ang tindahan sa bahay, at nanghiram sa bangko. Dapat ay makahiram ako ng daan-daang libong dolyar. Halos hindi na ako makapagpapaopera ng kidney transplant para sa aking ama. If I say, advance your 5-year salary and bonus, you have to work for 10 years here, matatanggap mo ba? Tanong ni Lin Ruoxi. Biglang tumangala si Zhao Hongyan, at ang makinis na alakdan ay puno ng hindi kapanipaniwala at kaaya-ayang mga sorpresa. Lin palagi. Ibig mong sabihin. Lumingon si Lin Ruoxi at pinindot ang pulang butones sa kanyang mesa at sinabi sa isang maselang mikropono. Wu Yu, pasok ka. Si Wu Yu, na nakasuot ng makalumang costume, ay mabilis na pumasok sa opisina na may dalang handheld computer at isang briefcase. Hindi niya pinuntahan sina Yang Chen at Zhao Hongyan. Direkta niyang tinanong si Lin Ruoxi. General Lin, ano ang problema? Tulungan mo akong kalkulahin, ang pagganap ni Zhao Hongyan sa nakalipas na 3 taon, at ang kanyang 3 taong sweldo, ihambing sa Departamento ng Relasyon sa Publiko sa kabuuan. Agad na binuksan ni Wu Yu ang notebook, at pagkatapos ng mabilis na pagpindot ng kamay sa keyboard gamit ang manipis na kamay, sinabi ni Zhang. Ang pagganap ni Zhao Hongyan sa nakalipas na 3 taon ay 1.56 milyon, 1.73 milyon at 201. 100,000, mga bonus at sahod average na halos 200,000 bawat taon, na nasa upper middle level sa Public Relations Department. Tumango si Lin Ruoxi. Tulungan mo akong mag-draft ng kontrata. Babayaran ni Zhao Hongyan ang kalahati ng kanyang sweldo at bonus sa susunod na 10 taon. Ang kumpanya ay mag-advance ng 1.5 milyong yuan ng maaga bilang isang espesyal na pondo upang makapasok sa kanyang account. Ang mga partikular na paghihigpit ay kung ano ang maaari mong gawin. Kumunat ang noo ni Wu Yu. President, hayaan mo akong magpahayag ng aking opinyon. Paano? Hindi ka sumasang-ayon? Tanong ni Lin Ruoxi. Oo. Bilang isang opisyal ng relasyon sa publiko. Ang 10 taon ay masyadong mahaba, at kakaunti ang mga tao na maaaring patuloy na tumaas o mapanatili ang dami ng mga order, lalo na ang mga kabataang babae. Sa kanilang pagtanda, malinaw na magkakaroon ng pagbaba sa dami ng negosyo. Masyadong delikado ang kontrata. Kalmado at tahimik si Wu Yu. Hindi na hinintay na magsalita si Lin Ruoxi, si Yang Chen sa gilid ay hindi na nakatiis, hindi napigil ang mapangiti. Sabi ko sa airport, utak mo ba ang gumagawa nito? Akala ko mahina ka. Ang utak mo ba nawawala? Ang kumpanya ay hindi sa iyo, at ang pera ay hindi ginagastos sa iyo. Magkano ang 1.5 milyon para sa kumpanyang ito? Kung hindi nagmamadali ang mga tao, maaari ba silang mag-sign up para sa parehong kontrata sa loob ng 10 taon? Yang Chen, huwag mong sabihin. Sinabi ni Secretary Wu ang totoo. Mabilis na huminto si Zhao Hongyan, bagamat naantig siya ni Yang Chen na tulungan siya, ngunit ayaw niyang mahirapan si Lin Ruoxi. Malamig na tinitigan ni Wu Yu si Yang Chen. I am talking about things. I only consider the interests of the company and the president. Tama na. Tumingin si Lin Ruoxi sa 2 tao na medyo masakit ang ulo at mamantong hininga. Wu Yu, ayon sa sinabi ko, naniniwala ako sa Hongyan. Hindi na nagsalita pa si Wu Yu sa pagkakataong ito, at iniwan niya ang boses. Tumayo si Zhao Hongyan na pula at pula, same time na yumuko kay Lin Ruoxi at sinabing, salamat. Don't thank me. I also hope na makakain ko pa yung glutinous rice ***** na gawa ni Mr. Zhao Lao. Ngumiti si Lin Ruoxi at nagsabi. Dapat marami kang gagawin ngayon. Hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Kung ang iba pa sa pamilya ay tumangging umalis. O kung gusto mong palakihin ang mga bagay. Maaari kang makipag-ugnayan sa akin, hahayaan kong tulungan ka ng abogado na malutas ang mga problemang ito.
Ang pinakamalaking pabor ay ang pagbibigay ng uling sa nyebe. Nang alisin ni Zhao Hongyan ang mga luha sa opisina, tiningnan niya ng malalim si Lin Ruoxi. Ang mga damdaming nakapaloob dito ay maaari lamang maunawaan ng mga partido. Nakita ni Lin Ruoxi si Yang Chen na nakatayo pa rin sa opisina at hindi pumunta, mukhang nakangiti ito at nakangiti, tinitingnan ang sarili, na hindi komportable, palihim na nagtanong. May iba pa ba? Hindi ko lang akalain na ang pamilya namin na Shaori River ay may ganito kabait na side. Ngayon, napaka-cute at karapat-dapat purihin. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Kung gusto mong sabihin ang mga chismis na ito, problemayan ka na umalis dito sa lalong madaling panahon, huwag mong apektuhan ang trabaho ko. Si Lin Ruoxi ay tamad na magmalasakit sa kanya, lumingon upang tumingin sa screen ng computer. Nagkibit balikat si Yang Chen at tumalikod. Ngunit walang ilang hakbang, sinigawan siya ni Lin Ruoxi mula sa likuran. Yang Chen. Bakit? Ayaw mo ba akong pumunta? Tumalikod si Yang Chen. Ang kasal na hindi umiibig, magiging katulad din ba nila sa huli? Ibinaba ni Lin Ruoxi ang kanyang ulo na parang nagtatanong sa sarili. Tumingkayad si Yang Chen, iniisip ang mga masasamang espiritu at tumatawa. Hindi man lang. Kung gusto mong pumunta si Ruoxi baby sa nightclub bar, tawagan mo ako, bukas ako, gusto kong makipaglaro sa lahat. Umalis ka. Matapos umalis sa opisina ng Pangulo, si Yang Chen ay hindi dumiretso sa trabaho. Pagkatapos lang ng maraming nangyari. Kung pupunta ako sa Departamento ng Relasyon sa Publiko, tinanong ako ng maraming tanong ng batang babae. Ayaw ni Yang Chen na mamuhay ng krimen, o maghintay hanggang bukas, na wala ang interes ng lahat. Sabi. Sa Miyerkules, aalis ako saglit sa Zhonghai. Iniisip ni Yang Chen sa sandaling ito na oras na para makita si Rose, na handang maging sariling babae. Ang tagal na niyang hindi nagkikita, bagamat sa tingin niya ay magiging abala na si Rose sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga struggler ng Zimeng ay hindi nalutas ng ilang sandali, ngunit higit sa lahat dahil mayroon silang masyadong maliit na oras upang ibigay sa kanya, at ang kalabuan ng mga rosas ay tumataas. Magmaneho papunta sa Rose Bar, ang bar sa maghapon ay tahimik at walang laman, ang ilang mga waiter ay nag-squat sa mesa, nang makitang pumasok si Yang Chen sa pinto, agad na nag-cheer. Kumaway si Yang Chen sa ilang tao at dumiretso sa koridor sa likod. Pagdating niya sa gitna ng koridor, nakita niya ang ilang bodyguard ng Red Jing Club na nananatili doon. Sa dingding ng daanan ng koridor, isang pinto ang inalis. Ang pinto ay isinama sa dingding sa mga karaniwang araw at mahirap makilala ito. Natuklasan ito ni Yang Chen ngayon. Nakita ng ilang bodyguard si Yang Chen na paparating, at agad na sumigaw ng, magaling si Yang Ge. Itinuro ni Yang Chen ang madilim na daanan sa likod ng pinto. Ano ang nasa loob? Sumagot ang isang bodyguard. Ito ay isang basement na binuksan ng presidente noong nakaraang taon upang harapin ang mga kapatid at ang mga kalaban na gumawa ng krimen. Ang paghawak na ito ay natural na hindi magiging isang magandang bagay, sa madaling salita, kung saan ang pagpatay, panestos, at pagpapahirap. Hindi gaanong kakaiba ang naramdaman ni Yang Chen, ngunit hindi siya nasisiyahan sa pagpili kay Rose. Malapit lang ito sa kwarto niya kaya may mga pinapatay siya. Masyadong mabigat ang yin na ito. Gustong pumasok ni Yang Ge, hindi mo kailangang ipaalam sa anumang oras para mahanap ang presidente, sinabi sa kanya ng Pangulo. Masipag na tanong ng isang bodyguard. Ikinaway ni Yang Chen ang kanyang kamay. Hindi. Walang ibig sabihin ang pagpatay. Natakot si Yang Chen na makita niya ang larawan ng asterisk, at matukso muli ang kanyang utak. Sa oras na iyon, kailangan niyang pabayaan ang kanyang sarili. Hindi ito puro pang-aabuso sa sarili. Hindi masyadong nag-isip ang mga bodyguard. Ang pagpatay sa mga tao ay talagang hindi isang kawili-wiling eksena. Tumango rin sila bilang pag-asa. Ngunit sa sandaling ito, isang maliit na figure na nakaputi ang biglang tumakbo palabas ng daanan. Pinunasan ang kanyang mukha gamit ang isang kamay,
ibinaba ang kanyang ulo, at mabilis na lumabas ng pinto, at tumakbo palabas ng koridor na umiiyak. Bagamat ito ay isang nakakasilaw na pagsisikap, nakita pa rin ni Yang Chen kung sino ang babae, kapatid lang ni Chen Rong. Nang makita si Chen Rongyi na umiiyak at tumatakbo palayo, kahit na ang pananabik ay hindi niya nakita, nagtaka si Yang Chen sa isang bodyguard. Anong nangyari kay Rongrong? Napangiti ang bodyguard at sinabing, ngayon, ibababa ng presidente si Miss Chen. Siya ang humiling kay Miss Chen na patayin ang ilang miyembro ng West League. Tahimik si Yang Chen. Kahit na alam kong may kahulugan si Rose sa paglinang kay Chen Rong. Ngunit hindi ko inaasahan na kailangang patayin ni Chen Rong ang pagpatay ng ganoon kabilis. Kaya ang isang batang babae na kalalabas lang mula sa mga bundok at hindi masyadong nasangkot, kinuha ang sandata. Ang mga buhay na tao ay pumatay, kahit na alam nila na ang kabilang partido ay hindi isang magandang bagay, ito ay tiyak na isang hamon sa ilalim na linya. Pagkatapos ng lahat, pagpatay ng mga tao, kailangan mong pumunta sa kalsadang ito nang walang pagbabalik. Medyo magulo ang utak. Gusto ni Yang Chen na dalhin si Chen Rong para pumunta dito. Tama ba o mali? Nanghihinayang ba ang binata na si Chen Bo na matagal nang hindi umalis? Pagkahit-hit ng sigarilyo sa koridor ay lumabas ang rosas sa daanan. Isang itim na damit na may tassels, ang puting kutis ay pambihira at makinis, tulad ng Dark Queen na lumabas mula sa Black Species, matikas at marangya. Bahagyang pagod ang mukha ni Rose. Ngunit nang makita niya si Yang Chen na nakatayo sa pintuan, agad na naglunsad si Rong Guangwan, at nagmamadaling pasulong, hawak-hawak si Yang Chen, ganap na hindi pinapansin ang presensya ng mga nakapaligid na lalaki, sa mga labi ni Yang Chen. Kumuha ako ng halik. Isipin mo ako. Hawak ang leeg ni Yang Chen, nagtanong si Rose. Tumanggo si Yang Chen. Naninigarilyo lang, wag humalik, may amoy. Ang amoy ng usok ay mas mabuti kaysa sa amoy ng dugo. Sa mga mata ng Rosas, may kaunting kalungkutan. Iniunat ni Yang Chen ang kanyang kamay at hinaplos ang mahabang buhok ni Rose. Hindi ka pa ganap na nabakunahan ng dugo, kaya napakabilis ni Rongrong. Masyado bang malupit? Sa oras na ito, ang mga nakapaligid na lalaki at ang mga bodyguard ay umalis, na iniiwan ang pribadong espasyo para sa mga lalaki at babae, at ang mga koridor ay walang laman. Napangiti si Rose nang walang magawa. I have asked her many times. She answered me with certainly. She is willing to embark on this road. Pero pumatay. Mas mabuting pumatay ng tao sa huli kaysa sa pumatay ng tao. Kapag ang isang tao ay hindi masyadong pamilyar sa mundo, ang tinatawag na mga patakaran din ang pinakamalayo sa mahihina. Kung maghihintay ka pa ng ilang taon, magiging masirong-rong. Mahirap magsimula, ngayon siya lang ang nararamdaman ko na ang pagpatay ay kasuklam-suklam at nakaramdam ako ng takot. Ngunit sa loob ng ilang taon, mararamdaman niya na siya ay laban sa sangkatauhan at lumalabag sa moralidad ng lipunan. Sa oras na iyon, siya ay magiging mas mamamatay tao, paliwanag niya. Kumunat ang noo ni Yang Chen. Nakapatay na siya. Patayin, 3, lahat ng maliliit na pinuno ng Western Union. Hiniling ko sa kanya na magpatama ng kahit 3 putok sa bawat tao. Ginawa niya ito, at labis akong nagulat. Mahinang sabi ni Rose. Napabuntong hininga si Yang Chen. Binabati kita, ang papalit ay may pag-asa. Hinawakan ni Rose ang mukha ni Yang Chen. Asawa, sa tingin mo ba ako ay malupit, napakamakasarili? Minsan kahit napakiramdam ko ay napakalupit ko, naramdaman ko lang na kinasusuklaman ako ni Rongrong sa isang iglap. Masasabi ko lang na malayo sa malupit na pamantayan sa puso ko ang ginawa mo. Gaya ng pagkamuhi sa iyo ni Rongrong, normal lang iyon. Kung hindi, isa siyang babaeng demonyo. Totoong sinabi ni Yang Chen. She is really good, she looks very weak, but her mind is growing very fast, and she will be stronger than anyone. She is very smart. I am very transparent, and many things need not to be said. She can understand, more mahalaga siya ang nakakaalam kung ano mismo ang gusto niya,
at hindi mahusay sa mahahalagang desisyon. Ang gayong tao ay maaaring humantong sa isang gang upang magpatuloy. Rose baby, don't say this. I have to travel to Hong Kong the day after tomorrow. It may take a week. Ngayon, magpapalam na ako sayo. Hindi nagtagal, nagkaroon ng matagal na boses sa pagitan ng mga lalaki at babae o mababa o mataas na kalungkutan sa koridor.